Para naman sa ating konsulta mo, pag-uusapan naman natin ang sweldo ng mga guro at may pag-asa bang mapagbigyan ang hirit nilang aumento sa sahod. Pero bago ang ating talakayan, panoorin natin ito. Itinuturing na makabagong bayani ang ating mga guro. Sa loob at labas ng 4 na sulok ng paaralan, patuloy silang nagsusumikap upang maturuan ang ating mga kabataan. Sa eskwelahang itinuturing ng pangalawang tahanan, sila ang nagsisilbing mga magulang. Ngunit sa kabila ng oras na kanilang inilalaan at ng dedikasyong kanilang ibinubuhos upang mahubog ang susunod na henerasyon, sumasapat nga ba ang sweldo at benepisyong kanilang natatanggap? Yan ang ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary for Planning Service ng Department of Education, Mr. Jesse Mateo. At kasama nga natin ngayong umaga si Assistant Secretary Jesus Mateo ng Department of Education o DepEd. Good morning, ASEC. Magandang umaga rin sa inyo. Welcome to Good Morning. Welcome back to Good Morning, Oo, Kuya. suki-suki dito si ASEC Mateo eh. ASEC, no, tanong natin, totoo bang meron pang ma-expect itong ating mga guro na aumento sa sweldo o medyo matagal-tagal na usapin pa to? Alam mo yung pagtataas ng sweldo, kailangan merong batas yan. Kamukha nung huling pagpatataas ng sweldo ng mga kawani ng pamahalaan, merong batas na Salary Standardization 3. Yun yung basehan mo para mabigyan ng karapatang increases, no? Alam mo, lahat ng mga panukala nito sinusuporta ng kagawaran. Kasi syempre, bayani nga ang ating mga guro eh. Pero kailangan lang talaga ng batas para mabigyan kami ng basihan, ano? Para maglagay ng aumento o ng taas doon sa sahod. Meron bang nagcha-champion ng batas na yon sa Kongreso? Meron. Unang-una dito yung si Congressman Tino, si Pia Monte, at iba pang mga congressman at saka senator. At ano na yung stage na yon, ASEC? Malapit na bang mapatupad o medyo hindi na aabutin? Siguro dito sa 2015 budget natin, baka hindi abutin na. Okay. Pero na-approve na yan, kung hindi ako nagkakamali, sa second reading sa mababang kapuluan. Ano? Doon sa upper house, sa Senate, dinidiscuss na rin to. Alam mo naman ang proseso ng ating paggagawa ng batas. Meron niyang bicameral conference bago ma-approve at pirmahan ng ating Pangulo. ASEC, tanong ko rin, no, dahil nga medyo matatagalan pa itong aumento sa kanilang sahod, no, ano po yung ginagawa ng Department of Education in order na pansamantala po mabigyan sila ng kaunting ayuda naman sa kanilang sweldo? Meron bang mga allowance silang natatanggap? Meron bang mga training silang natatanggap na para naman tumaas yung kanilang moral din sa pagtatrabaho? Alam mo, maganda yung tanong mo eh. Tingnan muna natin doon sa basic compensation. Ang isang guro, yung papasok pa lang, ang sweldo niya, basic salary niya, ay tumataya na ng mahigit kumulang 18,549. Starting to. Pero as you go up the ladder, tumataas yan. Yung teacher 1, 18,000. Yung teacher 2, 19,000. Yung teacher 3, 21,000. Yung master teacher, pumapatak na ng 31,000. And then, paakyat yan hanggang master teacher 4. Ngayon, kung idadagdag mo pa dito yung iba pang compensation, yung sa teacher 1 na monthly salary, tataas yan ng mga higit kumulang mga 20,000. Wow. Kaya nga nagkakaroon karami rin ng problema ang department, no? Kasi yung mga teachers sa private schools, lumilipat na sa public school, which is Good. On one hand, maganda. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng pabayaan yung mga pribadong eskwelahan kasi nakakatulong rin sa atin yan. Imagine niyo kapag nagsarado yan, saan lilipat yung mga bata? So, syempre, magpapatayo tayo ng classroom, mag-hire tayo ng teacher, textbook. So, magkakaroon ng problema pa. Okay. Ngayon, doon sa monthly salary nila, kagaya ng sabi ko, 20,000. No? Pero kung isasama pa yung mga yearly bonuses, ang annual take-home pay nila, tataya ng mga 300,000. Wow. Kaya nga meron tayong programa pala, mabanggit ko na rin, with the Department of Labor and Employment.
in-announce na rin to ni Presidente, yung sa Pinas, ikaw ang parang guro ko or something. No? Nais ko saan yung mga OFW na trained talaga, nag-aaral na teaching, pwede natin tanggapin na dito sa atin. Lalo na pag na-aproban po yung aumento, no? So, Tama, hindi na nila kailangan magtrabaho pa overseas. Tama yun. Tsaka kailangan rin natin dito sa K-12 eh. Yeah. Asik, meron lang akong gustong i-clear kasi may mga report din po na once a month lang daw, di ba usually twice a month nakukuha ng sweldo yun ng mga empleyado yung kanilang sweldo. Ang mga guro daw once a month lang. Dalawang klase yan, Lina, no? Opo. Unang-una, ang guro na nagtuturo sa pampubliko, ang source ng funding niyan, generally, sa national. Meron rin yung tinatawag na locally paid. Okay. Ibig sabihin nito, doon sa special education fund kinukuha, yung pangsweldo, doon sa mga guro na to na nagtuturo sa pampubliko. Pero hindi sila tinatawag na regular teachers. Okay. Ang pangatlo, meron yung tinatawag tayong kinder volunteer. Ganon din to, parang meron silang allowance, stipend, na 3,000 per session or 6,000. So, ang tanong ko ngayon, ano saan doon yung nadidelay? Correct. Kasi yun yung bottom line nun, ASEC, yung pag-delay nga daw po ng sweldo dahil once a month lang daw nila nakukuha. Okay. Siguro nga, sa akin lang, sa aking karanasan, palagay ko ito yung mga contractual. Pero kung regular ka na, talagang marireceive mo yan on every 15th. Yeah. Tapos, diretso na yan sa ATM mo. Asek, ano po yung pwede niyong message sa ating mga guro, no? Tsaka syempre dun sa mga mamamayan din na nanonood sa atin na para mapalakas naman yung loob nila na ipagpatuloy nila yung napaka-noble na trabaho ng pagiging guro. Alam mo, yung mensahe lang natin sa mga guro, kami sa kagawaran nyo ay patuloy kaming sumusuporta, nakikisa doon sa mga panawagan nilang aumento. No? Sa katunayan nga, doon sa budget hearing natin noong 2015, mismong ating kalihim na si Secretary Armin Luistro, FSC, sinabi niya na sinusuporta ng kagawaran anuman panukala na magtataas ng sweldo o benepisyo para doon sa ating mga guro at iba pang kawani ng pamahalaan natin. Patuloy lang siguro nating tatandaan yung ating sinumpaang obligasyon, no, bilang guro. Quickly, Asek, no, sagutin nyo, yes or no lang, sapat na ba ang sweldo ng mga guro? Palagay ko, depende yan kung saan ka. Depende. Kasi, syempre, pagdating mo sa Metro Manila, iba yung cost of living kaysa sa probinsya, di ba? Ayan. Ay, hindi naman pala. Sige. Morning, Kuya. Happy birthday! Happy birthday pala, Kuya. Lilipas din yan. Salamat po, salamat sa lahat. Ayan, maraming salamat, Assistant Secretary Jesus Mateo ng Department of Education.